low pressure area west of Babuyan Islands has developed into tropical depression Bising this Friday morning. For more updates, we have Pag-asa weather specialist John Manalo. John, good morning. Good morning po. At good morning po sa lahat ng ating taga-subaybay. Kasalukuyan na yung tropical depression Bising ay nasa 270 km west ng Calayan, Cagayan. Itong low pressure area ay magdadala ng mga maulan at malalakas na hangin dito sa Ilocos Norte at sa Babuyan Island. Dito naman po sa Apayao, Kalinga, Abra, Batanes at sa mainland Cagayan, asahan natin na magiging maulap at may kasama ito ng mga pag-ulan at thunderstorms. Dito sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa natitirang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, asahan natin yung continuous rain dahil sa habagat. Mainly yung western part po yan ng Luzon at southern Luzon, central Luzon dahil sa impluensya ng hanging habagat. Also, nakakatulong din yung low pressure area na sa ngayon ay nasa tropical depression na dahil naghihila din po ito ng mga moisture at kaulapan kaya nakaka-contribute ito sa mga mas maraming pag-ulan na nararanasan natin sa kasalukuyan. Dito naman po sa... Opo, yes po. Go ahead. Dito naman po sa Visayas at sa Dinagat Island, Surigao del Norte at sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan natin na patuloy na magiging maulap yung ating kalangitan. Nandiyan pa rin yung mga scattered rains at mga thunderstorm. Pero sa natitirang bahagi ng ating bansa, mainly yung eastern part ng Visayas at sa buong Mindanao, fair weather yung ating inaasahan. Pero yung maaaring magpaulan sa atin ay yung mga localized thunderstorms na yung hangin ay southwesterly pa rin pero yung mga localized thunderstorms, dito po yung maaaring magdulot pa rin ng mga pulo-pulong pag-ulan na kung saan kapag well-developed yung mga clouds na magpapaulan ay posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nakikita natin na yung low pressure area ay magmumove westward. Sa ngayon ay bumabagal po yung kanyang movement kaya inaasahan natin na patuloy itong makaka-apekto sa ating mga probinsya sa northern part ng Luzon. And eventually sa Sunday ay magmumove na ito pa northeast papunta po sa southern part ng Japan. Ano yung nagiging dahilan ng pagbagal ng galaw niya as of the moment? And nakakita kasi ulit ako ng report earlier today na sa kanyang pag-alis, maaari daw bumalik din siya sa Philippine Air Responsibility? Opo, kung mapapansin po natin, may slant na area yung Philippine Area of Responsibility at nandun siya malapit sa boundary. At kapag nag-move pa po siya, nagpatuloy yung westward movement ng TD Bising, ay lalabas siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero dahil dun sa pasok sa PAR, yung karagatan natin sa Taiwan Strait at malapit dun sa Taiwan, ay muli siyang papasok sa PAR at patuloy na makaka-apekto sa atin. Pagpasok niya sa PAR, ay yung pinaka-maapektuhan ay yung northernmost part ng Luzon. And eventually, lalabas na rin po siya. Yung development niya ay nakikita din natin na may posibilidad na maging tropical storm ito sa mga susunod na araw. After tong Bising, are we looking at other possible storms? Kasi parang may linabas ang Pag-asa, no? Na how many storms per month? So medyong parang kulang pa tayo for supposedly this month. Opo. Climatologically po, 2 or 3 tropical cyclone yung inaasahan natin dito sa month of July. Pero not necessarily mean po na kapag nakatatlo na tayo ay wala nang papasok sa PAR within this month. Kasi climatologically, yun po yung ina-expect natin. Pero may mga taon po na below or less than 2 pa rin yung tropical cyclone. Minsan naman ay mas marami pa sa 3 yung pwede nating asahan. Sa ngayon po, ay mayroon tayong nakikita na posibleng mamuo pero patuloy po natin itong babantayan kaya maging updated po tayo sa mga susunod pa na i-release ng Pag-asa na detalye. Given the weather condition, nakikita ba tayo na maglalabas ng gale warning? Sa ngayon po, hindi pa po sapat yung matataas na alon na nakikita natin para maglabas ng gale warning. Pero may nilabas po tayo na information na may kinalaman sa shipping at sa high seas po. Pero sa ngayon ay hindi pa po ganun kataas yung mga alon para maglabas tayo ng gale warning. At sa ngayon dahil hindi pa siya ganun kalakas, nasa pinakamahinang category pa po siya ng bagyo ay hindi pa po tayo naglalabas ngayon. So finally, John, since it's the weekend, may papayo mo ba sa mga viewers natin na stay at home muna or kung lalabas man out of town, mas safe sa south? Mas safe po talaga sa south.
Although ngayong weekend patuloy po yung mga pagulan na inaasahan natin, lalo na sa western part ng Luzon, Central Luzon, Southern Luzon. Pero kung nasa mainland po tayo or nasa bandang eastern part po tayo ng ating bansa o doon tayo pupunta, ay pwede naman po. At tabayanan lang po natin yung mga localized thunderstorms at kung lalabas po tayo ay mas maganda po na prepared pa rin tayo. Halimbawa, may dala tayong payong at iwasan natin na dumaan doon sa mga landslide prone areas at tsaka doon sa mga bahain na lugar. Alright, maraming salamat at mag-iingat po kayo. That was Pag-asa Weather Specialist John Manalo.